As usual, maaga na kami nagigising pamilya. At this time nga, sumama kami ni Baby Kowa dahil after naming ihatid si Pink sa school niya, kailangan naming pumunta ng Pasita Palengke. Alam mo, parang nagiging routine na namin to kapag mamalengke dito, kakain dito sa lugawan. Kasi ang sarap ng lugaw niya, partida. Kasi ang ino-order ko lagi dito, plain lugaw na may itlog. Tapos buti na lang, nadala ko tong tripod ko. Kasi lagi lang din naman siyang sa bag, kasi maliit lang yung tripod. At least, ayan, nakakapag-video ko ng mga candid ko, no? So, ayun na nga, mabalik tayo sa lugaw. Gustong-gusto ko kasi yung timpla ng lugaw dito. As in, kasi meron akong nabibilhan ng mga almusal, mga lugaw. Hindi ko talaga trip yung lasa, pero dito masarap. So, di ba nga sa vlog ko kahapon, nag-grocery kami dahil nga meron tayong grasya na natanggap from the Blue app. So, almost 8K yun. Eh, yung pinag-grocery namin nasa 5.2. Pinangkain namin sa Domino's at Chowking. Magkano na yun? So, konti na lang yung natira. So, ayun na lang yung yun na lang yung pinagkasya namin dito. Pero marami kami nabili. In fairness naman, may mga karne, may prutas, may gulay, may isda. Nakapaglugaw pa kami. In fairness din talaga sa pagwa-vlog, basta matyaga ka lang at saka gusto mo yung ginagawa mo, kahit pa paano kikita ka rin. Pagka-uwi pala namin, meron akong mga binuksan na parcel and ang laman nga nun, eto. Kasi si Pigoy talaga ang nag-request nito. Gusto niya nga ng bagong kitchen knife. Meron din ako na-receive dito ng mga lagayan ng meat. Pwede sa ref and microwavable din ito. So, saktong-sakto yung iba sa mga pinamili nga namin. Dito na namin ilalagay para magawang ko na rin ng content. And then, binuksan ko na nga rin pala itong wireless mic ko. Kaso, hindi siya compatible sa phone namin. Mansanas kasi yung gamit naming phone ni Pingoy. Sayang nga eh. Meron bang adapter na pwedeng gamitin para dito? Let me know naman sa comment section. So, eto na nga. Busy na nga sa kusina si Pingoy dahil siya ang mag-aasikaso mga paghihiwa-hiwa, pag-organize sa mga pinamili namin sa palengke. Ayan, at nabinyagan na nga yung bago niyang kutsilyo. In fairness, tuwang-tuwa siya dyan. Tapos, eto nga pala yung bago nating food container. Yung size nitong food container, 1,100 ml, pero merong mas maliit na sizes niyan. Meron pa nga niyang kulay black. Tapos, eto, naghiwa pa na maliliit na baka si Pingoy. Imamarinate niya daw pang tapa. So, dahil meron nga kaming bagong gabor na rice cooker, syempre kailangan nating gawa ng content yan. So, eto na nga, nagsaing si Pingoy and lately nga nilalagyan niya na ng suka. And naisip ko nga, kasi kung ito yung gagamitin namin sa bahay, since medyo maliit nga siya, tapos dito rin nag-i-stay sa amin si Freya, siguro magdadalawang saing si Pingoy ng ganyan na rice cooker. So, perfect talaga yung medyo maliliit na rice cooker sa mga solo living, couple, small family. Medyo struggle lang talaga magpatuyo ng mga sinampay, lalo na kapag naulan. Habang busy si Pingoy sa kusina, dito naman ako nag-asikaso, nagtanggal lang ako ng mga sinampay. And then napansin ko nga na lumalaki na yung butas ng shower curtain dito sa may taas ng laundry area. Tapos naisip ko, ay, meron ako na-receive recently na shower curtain. Alam mo, ang bala ko talaga, gagamitin yung shower curtain doon sa kabila. Kaso napakanipis nito. Nagamit ko na nga ito nung nagkabit ako ng floating shelf sa sala. Tapos ginamit ko rin itong pang cover sa computer at sa TV. Nung ikinabit naman yung itim na cabinet doon sa sala namin, sabi ko, ay, napaka-useful din pala nito. Naisip ko nga, pwede rin yung tablecloth sa mga party. Alam mo yon. So anyway, tinanggal ko na muna yung itim naming sampayan dahil nga, aayusin ko na nga ito. So ang naisip ko, dito ko na lang gagamitin itong shower curtain. Bali, hindi ko natatanggalin yung existing na puti na shower curtain kasi makapal yan. So, ayun, dinoble ko lang siya. In fairness naman, ang ganda, no? Si Pingoy nga pala lumabas sa tindahan dahil galing na kaming palengke. Nakalimutan palang bumili ng sibuyas. So, finlex ko na nga rin sa kanya itong mga pinaggagawa ko dito. Pero usually naman kapag maaraw, hinahawi namin ito para makapasok yung liwanag, yung hangin. Etong si Pingoy, sanay na talaga yan na kung ano-ano yung pinaggagawa ko nga dito sa bahay. Pero isa lang talaga yung bagay na hindi ko masyado pinapakialaman. Yun ay ang pagluluto. Siya na yun. Hey! Napansin ko na medyo parang hinihigop nung gilid ng aircon yung manipis na shower curtain na bagong kabit. So, naisip ko, ay, meron ako ditong tension rod na na-receive, bagong-bago pa lang. So, bala ko naman talaga ilagay dito yung tension rod para at least pangharang din talaga sa shower curtain para just in case malakas yung hangin, hindi naman siya masyadong bumuka. Kaso, ang hirap pala niyang i-set up. Medyo na-struggle ako. Alam mo, mukha lang mabilis pero ang tagal ko kaya nakaangat dun sa hagdan. Kakaayos niyang tension rod na yan. Kung kailan naman nakababa ako, tsaka ko lang napansin na medyo baliko nga yung pagkakabit ko ng curtain rod. Pero pwede na yan. Nakakapagod din kasi. So, anyway, next naman,
naman, eto at hindi na nga ako nagpapigil. For the akyat na naman ako dito sa aking pangmalakasang ladder dahil ikakabit na nga yung buri blind kasi isang buwan na yata sa akin ito. So, sabi nga nila kapag nabasa daw, may tendency masira ito. Baka masira lang ito na nakatago dito. So, sabi ko, ay kahit anong mangyari, ikakabit ko na nga ito dito dahil dito naman talaga siya intended. So, ako talaga yung may balak magkabit nito pero parang natakot si Pingoy sa mga pinaggagawa ko. So, ayan, nagpresenta na nga siya na aayusin niya nga daw. So, thank you, my love. So, eto na nga yung final look niya after maikabit. O, diba, pwedeng-pwede. Hindi kasi pwede yung zip tie lang naman nire-recommend sa akin kasi ganyan nga yung height na gusto kong i-achieve. So, eto nga pala yung pinagkaabalahan ni Pingoy lutuin sa kusina habang ako ibisi-bisihan dito sa labas. Meron tayong beef salpikaw. Alam mo ba, parang last 2 months niya lang yata ulit yan niluto. Tapos nagustuhan ko. Kaya parang every week yata ako nagpapaluto niyan. Pati chop suey. Sabi ko, love, every week dapat may salpikaw tayo, may chop suey tayo. And finally, today is the day dahil meron nang technician na nakabalik dito para ayusin yung internet issue namin na halos 1 buwan talaga kaming gapang sa internet. Pawala-wala. Mostly walang internet. Eto nga pala, paggabi na nito, so meron kami bagong rice cooker from Gabor. Tapos yun ang ginamit namin pangluto ng kanin. Tapos nilabas ni Pingo yung TG na electric griller kasi nga nagluto naman siya ng chicken barbecue. Oh my God, napakasarap. Hindi ko na talaga alam kung paano pa nga ako papayat dahil grabe naman talaga yung mga pinagluluto ni Pingoy. Kain tayo. Ayun lang muna for today.